Hi Vivis! Ang video na ito ay para i-address ang ilan sa mga concerns sa sunshade. Halos isang buwan pa lang po sa market ang sunshade. At nilaunch ito noong Feb 20. At ang forecast ko po na stock sa buong March ay 30,000 pieces lang. Nung nag-launch po ako ng Feb 20 at ang pangalawa ko ng live ay Feb 23, na sold out po ang 30,000 pieces. Since grabe ang demand ng sunshade, nagtanong ako sa aking manuf kung kaya niya akong supplyan ng panibagong 30,000 pieces. At ang sagot ng aking manuf ay kaya niya akong supplyan at ang tanging problema niya lang ay yung panibagong 30,000 packaging. Since ang original packaging namin ay darating ng April. Simula March 5 to March 13, everyday po ang delivery ng aming manuf. So kung ano po yung i-deliver ng umaga, yun po ang ibinebenta ko o nire-restock ko kada 6 p.m. Nung March 14, dyan po ako unang nakakita ng isang honest feedback na hindi na siya nabiblend and namumuumu siya. Simula nung nag-restock kami, ang mga nakukuha kong feedback ay maganda. Naging in denial ako at hindi ko tanggap yung ganong klaseng honest feedback. At dahil dyan, pinost ko sa Blue App ang kanyang review at ang caption ko ay ganito rin ba ang inyong na-experience? At karamihan ng sagot ay hindi. So yung pagiging in denial ko, mas lalong tumindi dahil yung mga comments sa Blue App ay hindi daw nila ito na-experience. Yun yung mga una kong nabentahan. Yun yung mga unang bumili simula launching. At nung gabi na yun, nag-message ako sa kanya, nag-reach out ako sa kanya, at sinabi ko nga na nag-post ako sa Blue App para malaman ko kung same ng experience. At tinanong ko kung kailan siya bumili. At bumili siya nung March 12. Ang sumunod po na honest feedback na nag-trending ay March 16. And nag-reach out din po ako sa kanya at tinanong ko kung kailan siya nag-order. Ito po ay March 13. Ang feedback po niya ay ganun din. Hindi blendable at namumuumuo, hindi lumalapat sa face. And yung mga time na yan, still in denial po talaga ako. Nung March 20, meron po akong pinost sa Blue App. And still in denial ako dahil ang honest feedback po niya ay ito ay hindi ko makapit sa muka at still mahirap siya i-blend. Nung March 21, nagkaroon po ako ng pangalawang posting sa Blue App ng isang honest feedback. And still ganun din po yung kanyang feedback. And in denial pa rin po ako, kaya ako siya na-post. Kaya humihingi po ako ng pasensya. At kinahapunan, nag-reach out po ako sa kanya para humingi ng sorry. Dahil na-realize ko yung pagkakamali kong ginawa at yung pagka-post ko sa kanya. And nung time na to, dun ko medyo nare-realize din, pakinggan ko yung mga negative feedback. And simula March 21, up until now, tuloy-tuloy na po yung mga feedback na pare-parehas. Which is yun nga po yung ang hirap niyang i-blend and namumuumu siya. Simula March 24 ng 1 p.m., hinold ko na po ang lahat ng stock. So, simula March 24, 1 p.m. up until now, hindi na po kami nagbebenta ng sunshade. Dahil po, ang ginawa ko ay simula nung hinold ko, nagpa-imbestiga ako, pina-investigate ko sa opisina namin lahat ng retention samples. Pati sa aking manuf, lahat ng retention niya, pina-investigahan ko sa kanya, at pinag-report ko sila sa akin. So, kahapon ko po na-receive lahat ng report at ang letter ng aking manuf, kung ano po ba talaga ang nangyari. So dahil po sa demand at pinilit ng aking manuf na isupply yung everyday na delivery, hindi po nila nagawang i-cure ng tama ang mga sumunod na batch. At ang mangyayari po, kapag hindi na-cure ng maayos ang sunshade, mawawala po yung pagiging blendable niya. Kaya ang iba, inaabot po ng 3 linggo kaka-blend. Still, ang efficacy same, pero nawawala yung pagiging blendable niya.
At dahil alam ko na kung ano yung pagkakamali, chinek ko ang retention checklist ng aking manuf at namin. At dun ko nakita kung ano yung mga batch na inconsistent, kailan sila nagsimulang mag-supply ng hindi na-cure ng tama. Lahat po ng naka-order ng March 11 to March 24, 1 p.m. ay aking ire-refund. Ang tanging gagawin nyo lang po ay i-message kami sa Blue App at ibigay ang order number. So, ibabalik ko po sa inyo ng buo kung magkano ang binayad nyo, kasama po ang shipping. Bilang paghingi ng pasensya o pagpapakita ng sorry sa inyong lahat dahil nangyari ito. At isa pa mga VVs, gusto ko po sa inyong ipakita at iparamdam na ganun po kahalaga kayo sa akin. Lalo na sa mga nagtiwala at bumili. Since meron pong pagkakamali ang aking manuf, na pag-usapan po namin na ito yung tamang gawin. Hindi na replacement. Bakit po March 11 to March 24 orders lang po ang aming i-refund? Dahil based po sa aming investigation and retention checklist, simula po nung March 11 delivery o March 11 orders to March 24, 1 p.m., dyan po nagkaroon ng inconsistency sa formula. And dyan po nagsimula na hindi tama ang curing time. At nung March 11 po, based sa aming retention samples, retention checklist, na iba na po ang consistency ng produkto compare sa na-approve ko talagang product. Muli, humihingi ako ng pasensya sa mga nangyari at sa mga nag-honest feedback, sobrang humihingi ako sa inyo ng paumanhin. Dahil late ko na-realize na gusto nyo lang naman ako tulungan na ma-improve ang aking product. Babaunin ko tong lesson sa mga susunod na panahon. Pero sa ngayon, wala po muna akong ilalabas na sunshade. Lahat po ng nagustuhan nyo sa sunshade ay mananatili. At lahat ng hindi nyo nagustuhan ay aalisin. Pati po sa packaging. And sana po maging okay na po ang lahat. And sana maramdaman ninyo na talagang sobra-sobra kung nanlulumo sa nangyari kasi di ko talaga in-expect at hindi ko ginusto na magkaroon ng ganitong pangyayari. Na mabigyan kayo ng produkto na hindi na-cure ng tama. Sa aking manuf, ganun din. Pasalamat na lang din ako na inamin ninyo yung inyong pagkakamali and willing kayong masolusyonan ito. Muli, maraming pong salamat at pasensya na po sa nangyari. And yun lang po.